Nagpahayag na ng kahandaan si Coach Chito Victolero na sagupain ng mga koponan na hahadlang sa kanilang dadaanan para mapanatili nilang wala silang talo. Ibinulgar naman ni Coach Chot Reyes ang naging pag-uusap nila ng mga player ng TNT bago ang laban sa SMB na tila nagsilbing motivation para magtala ng unang panalo. Itinanggi naman ni Simon Enciso na may ibang kahulugan laban sa SMB ang kanyang pagdiriwang matapos ibuslo ang 1-3 sa dulo ng laban. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos dikdikin ng terafirma, itinala ng grupo ni Coach Chito Victolero ang ikalima nilang panalo sa patuloy na ginaganap na PBA Philippine Cup. Sa interview ng media, ibinahagi nito ang kanilang pinagdaanan. Matatanda ang palaging bigo ang koponan sa mga nagdaang conference, dahilan para tawagin silang intro boys. Magaling sa simula, bagsak sa dulo ng laban. Sa kanyang pahayag, kapansin-pansin ang iniwan itong tila banta sa lahat ng hahadlang sa kanilang dadaanan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan po natin si Coach Chito sa report ni Romel Fuertes Jr. na Inquirer. Ang layunin, makatapos ng malakas. Yes, masaya kami sa aming magandang simula, pero malayo pa rin kami sa goal Kaya patuloy kami magsisikap sa tuwing maghahanda kami para sa bakbakan. Magpapahinga kami na isang araw at babalik kami sa court. Wala kaming talo sa ngayon at gusto naming manatili sa ganong paraan. Mabigat yung dulong linya ni Coach Chito Wala kaming talo sa ngayon pero gusto naming manatili sa ganong paraan. Ibig sabihin, desidido siyang bakbakan ng sino mang hahadlang sa kanilang dadaanan, paakyat sa susunod na round hanggang sa makuha nila ang pwesto sa finals ng All-Filipino, di ba? Parang ganun Yun ang nakikita natin dito. Tingin natin, gutom na talaga sila sa kampyonato. Huling nag-champion ng Magnolia noong 2018 pa, di ba? Kaya hinala natin talaga na ito na yung nagsisilbing motivation sa kanila para walisin ang sino mang magtatangkang harangin sila papaakyat. 7 taon na silang tigang at 7 taon na rin silang binabansagang intro boys. Yung tag na intro boys sila, alam natin baliwala sa kupunan yan. Hindi nila iniintindihan. Ang iniisip talaga nila is kung paano ulit sila aakyat sa tugatog ng tagumpay. 5-0 sila ngayon matapos bakbakan ng terafirma kung saan ginamit niya yung 15 players. Maganda yung ginagawa niya, ginagamit niya lahat ng players niya. Siyempre terafirma naman yun, hindi ganun kalakas na team, sasabihin ng iba, di ba? Pero once na ginamit kasi ng isang coach ang lahat ng kanyang players or bala sa isang bakbakan, isang indikasyon po yun na inihahanda niya ang lahat sa mga susunod na assignment ng kanyang grupo. Tapos lahat ng pinasok niya nag-perform ng maayos, nag-contribute sila, hindi nakapokus lang sa isa, dalawa or kahit 5 players ang style niya. Kaya siguro kaabang-abang ang susunod na pagkayod ng mga bata ni Coach Chito. Kung tila nagbanta si Coach Chito Victolero sa mga susunod na kalaban nang sabihin itong gusto nilang panatilihing malinis ang kanilang kartada, tila binasag naman ni Coach Chot Reyes ang hindi maipaliwanag na 3 sunod na pagkatalo. Kagabi versus SMB, itinala nila ang unang panalo sa score na 89-84. Matapos ang laban, ibinahagi nito ang ginawa niyang pakikipag-usap sa kanyang mga player na tila nagbigay ng matinding motivation. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Bago ang laban, sinabi ko sa mga player na baka mali ang lahat. Siguro sinusubukan naming hanapin ang lumang laro ng TNT. Pinag-usapan namin yung bakit ito magagawa namin, bakit ito hindi. Doon sa mga nauna namin 3 laro, di ba? Hanggang sa napagtanto namin na hindi na kami makakabalik sa dating laro ng TNT dahil ibang-iba ang team na to. Walang Jason Castro, wala ding RSJ. Ibang-iba ang team na to talaga. So parang ang dating sa akin, hinubad na nila yung dating suot, inalis na nila sa katawan nila ang lahat na nangyari sa mga nakaraang conference. Tamang move yun kasi base na rin kay RR Pugoy, hindi pa nawawala sa sistema nila si RSJ na nakasama nila sa 3 championship. Ganon din si Jason Castro na malimit, katulong nila sa bakbakan hanggang dulo, di ba? Kay RSJ, yung bilas at depensa ang inasahan nila talaga doon. Suma total, sinandala nila talaga si RSJ sa laban. Pero ngayon, wala na silang dalawa. Oras na para mag-move on. Nasa isip na nila ngayon yan. Kumpara ng mga nagdaang 3 laban, parang feeling nila nasa Governors at Commissioners Cup pa rin sila kung saan sila naghari. At siguro pumasok din sa isip nila yung excitement na kaya nilang makakuha ng Grand Slam ngayong taon. Malimit nating naririnig yan kay Coach Jola sa kanyang mga nakaraang interview, di ba? Kaya tingin natin nagkaroon ng pressure hindi lang sa players kundi maging sa coaching staff. Ang sarap kasing isipin ng Grand Slam pero unti-unti parang sinunog lang sila noon. Buti hanggang maaga na bago yung mindset nila na dapat ito na sila ngayon, hindi na pwede yung dati. At ang resulta versus malakas na SMB, nanalo sila doon. May isa na silang panalo. Bukod sa lumakas ang loob nila, mas nabawasan ang pressure na nararamdaman nila dahil nag-gain na sila ng confidence. Habang aminado si Coach Chot na
tila binago nila ang kanilang mindset, itinanggi naman ni Simon Enciso na may kahulugan ang pagdiriwang nito matapos bumuslo na isang 3 sa assist ni Ray ng Batak sa natitirang 49 seconds ng laban. 3 na nagselyo sa panalo ng TNT tropang 5G. Ayon sa kanya, ginagawa rin umano niya ito sa dating kupo ng SMB. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Simon Enciso sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Laban kasi yun na sobrang tindi ng emosyon, saka big shot yun. Pero walang anumang kahulugan ng selebrasyon. Ginawa ko rin yan sa SMB. Hindi yun statement. Ako lang yun at ang moment na yun. Nag-e-enjoy lang ako doon. Nag-e-enjoy sa bakbakan. Gusto ko lang yung laro. Obvious naman na nag-enjoy si Simon Enciso doon. Ang problema lang kasi, nanggaling siya sa SMB. So hinala ng ilan, may something sa action niya matapos niyang maipasok ang isang 3 na yon mula sa pasa ni Ray ng Batak. 83-80 bago niya naipasok yung 3 eh. So natural, magsa-celebrate talaga sila. Hindi lang siya nung mga oras na yon. Nag-86-80 bigla, di ba? Mas nabuhay niya ang chance na manalo sila versus SMB. Kung hindi niya naipasok yon, hindi natin alam kung ano yung nangyari. Yun siguro yung pakiramdam ni Simon Enciso nung mga oras na yon. By the way, nagtapos si Simon Enciso na may daladalang 13 points, 2 rebounds, 4 assists. Ito actually yung halaga ni Simon, di ba? May extra shooter ang TNT ngayon kasi nawala si Jason Castro. So, kinuha talaga si Simon Enciso para punan ng kakulangan ng TNT na nagamit nila kagabi versus sa SMB. Bago nila kinuha ang serbisyo ni Enciso, 3 season munang naglaro ito sa SMB kaya tingin ng ilan, may meaning yung pagsasaya niya kagabi nang maipasok niya ang isang 3. So guys, maraming salamat.